nagdilaab sulod sa ilang dughan. Word on Fire. Usa ka programa nga makig-uban sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw ni ining kinabuhia aron magahatag kanato giya, lamdag, tubag ug kadasig sa atong mga kaluya. Word on Fire. Kauban ang usa ka bul-anong alagad, preacher, writer and broadcaster, Brother Edsel Lakaran Closes. Nanukad live gikan sa San Miguel Cable TV2, Radyo Hagna 100.9 FM, Teleradyo. Aniya ang inyong alagad, Brother Edsel L. Closes. Word on Fire. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, I pray for our Pope Francisco Emeritus Benedict XVI, Papal Ambassadors, Church Magisterium, Calatagli Quivido Pidaro Sales Emeritus, Archbishop Palma, Dominicas, Cruz and Archbishops, Bishop Parcon, Bishop Pedruso, Bishop Noel, Bishop Bataclan, Bishop Ranula Cortez, and all bishops, mga kaparians, deacons, kamadrians, seminarians, lay evangelizers, padalagi di Amahan. Father, I pray for our benefactors, donors, supporters, the people who are working behind of this ministry. Pilo-pilo nga grasya, pabor, panalangin, ibukbo mo nga to kadila, Amahan, sa ilang pagbudlay, pagpakabana, pagpailalom aron nag-ibong ibanghilyo, may mantala sa tibok kalibutan. Father, I pray for our President Aquino, Vice President Binay, Cabinet members, Setos Congressmen, Provincial officials, Municipal officials, Barangay officials, Department of Justice, Supreme Court, including EEP, PNP, protect them, Father. As I pray for San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, our management, Boss John Daniel and Board of Directors, with Boss Tigaya and their businesses, including the GD Caligan Foundation Incorporated. Father, please bless our technical in charge, DJ Tonton Bonani, Engineering Department, collectors, linemen, Finance Department, construction workers, our ongoing expansions in some areas of this network. Please, Father, bless our satellite ministry, the Cebu Catholic Television Network, with Taydudong Nadalem Chua and the management. Please, Father, bless the Wishes of Love community. As I pray for Altia Business Center, my loved ones, Alma and Tia, and the rest of our family members. Father, in Jesus' powerful of Nazareth, I rebuke, cut, cancel, dissolve all technical defects, frequency interference, curse of our poverty, mental block, ignorance, insufficiency, infirmities, diseases, hydrocephalus, mental disorder, brain cancer, brain tumor, sakit sa mata, katarata, glaucoma, pterygium, sakit sa dalunggan, di kadungog, sinusitis, agam sa dilag, goiter, laryngitis, tonsillitis, throat illness, sakit sa kasing-kasing, heart failure, heartburn, sakit sa baga, na tuberculosis, sakit sa atay, sa abdo, sa kidney, dialysis, taas o creatinine, breast cancer, cancer cells, intestine problems, sakit sa mattress, cyst, skin diseases, myoma, leukemia, sakit sa dugo, na stroke, paralyzed, disabled, taas o cholesterol, high blood, hyperacidity, hypertension, undiagnosed diseases of our bodies, of our souls, of our hearts, of our minds. I rebuke you, get out from each one of us. Come to the foot of the cross of our Lord Jesus Christ. You are not so by the love of God. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, enlighten us, empower us, heal us.
Santa Maria San Jose, Padre Pio, San Vicente Ferrer, San Roque, Ezequiel Moreno, San Basin Camilos, Chofilo Camomot, Foto si Patrick Pitong Paul Anthony, Carlos Borromeo, Tamas de Aquinas, Agustino del Padua, Oban ni San Miguel Sagabi, San Rafael, Celte, Baraquillo de Oriel, all saints, Verabos, Blessed, please be with us, pray for us, help us for our ministry in media, in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, our feeding to the less fortunate. In Jesus' name, Father, special intention sa tanang birthday celebrants, nagsaulog o anniversaries, sa tanang ginong namatyan liguna, tanang nag-abli silang TV set, radio set, pabatia sa imong panalangin, pabatia sa imong kugma. Bless all of them, Father, kakaduday nga naminaw, nagsunod sa imong mga pagtulunan. In Jesus Christ name we pray. Amen. Hallelujah. Ang atong ebanghelyo karong adlaw kinutlo sumala ni San Mateo kapitulo 6 7 ngadto og 15. Sa inyong pag-ampo ayaw paggamit og dagang pulong nga walay kaulugan sama sa gibuhat sa mga dili magtutuo. Kinsa nagunauna nga tubagon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw sunda ang gihimo nila. Pang inyong amahan na ibalo ng taan sa inyong gikinanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Busa ing nahinuo ni pag-ampo. Ama namo nga naa sa langit, balaanon ang imong ngalan. Maghari ka kanamo. Og tumano ng imong pagbuot dinhi sa yuta sama pagituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang pagkaon nga mong gikinanglan karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, sa mga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Ayaw kami tugyan sa pagsulay, luwasay noon kami gikan sa daotan, kay imo ang gingarian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Kay kung inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon sab kamo sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Apan kung dili ninyo pasayloon, dili sab kamo pasayloon sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Today we are remembering Saint Marcellinus. According to Pope Saint Damasus, says that he heard the story of these two martyrs from their executioner, who became a Christian after their deaths. Marcellinus oppressed and Peter an exorcist. Diha itong gihandom ron si Pedro o si Marcellinus, ingon si Pope Damasus nga kining duwa namatay itong 304 according to a legend, according to the history. Their martyrdom to Romans saw their imprisonment as just one more opportunity to evangelize and manage to convert their jailer and his family. The legend also says that they were beheaded in the forest so that other Christians would not have a chance to bury and penetrate their bodies. Two women found the bodies. However, they had the relics and they buried it properly. Now, what's the legacy of these two saints? Gipriso sila tungod sa ilang pagpanudlo may tungod sa Ginoo. Gibilanggo sila tungod sa ilang pagwali. Gibilanggo sila tungod sa ilang pagpaila ni Kristo ngadto sa mga tao na ignorante o inosente may tungod kadiya. Sa dupa, taliwa sa ilang kaayo o kabuutan, prisuhan, mo'y ilang gidangatan. And sometimes, we can experience like this. Nataliwa sa atong mga maayong gibuhat, nagi mga tao nga masuko, maitok, magunahuna og kalautan ibo, nagimog maayo.
that is proven beyond reasonable doubts nga nahitabo na many times sa atong kinabuhi. Kaya di nila masabtan ang unsa atong gipanghimo, like the two saints that we are remembering for today, si Saint Marcellinus o si Saint Peter. Then, you know what? When they were in the prison, amazing, they continued preaching the words of God. They continued preaching about our Lord Jesus Christ. In fact, the jailer was converted and his family. Nakapamalandong ko niini when I read the life of these two saints. Kabisan asa ka ipadpad sa Ginoo, himuan ng avenue where you can deliver the gospel of God, where you can deliver His will, where you can deliver His words for their benefits, for their salvation. Mao ni ang hagit sa matag usa kanato. Kung asa ta atas tong trabawan, yes, preach the gospel. Nakas imong negosyoan karon, nakas imong balay, kung asa ka niining taknaa, nahimutang, nagpuyo, pwede nimo imantala ang maayong balita. Mao ni ang dakong hagit sa matag usa kanato. It is not necessarily nga formal places og naay prayer meetings og naay tigom nga schedules, not necessarily nga muari pa mo TV o radio aron magwali, magsuwat ba mo newspaper like what I am doing. No. Wherever you are, you can preach the words of God. If you can speak it by mouth, then manigingon sa mga eksperto, action speaks louder than words. Because of this, try to live like Jesus in the midst of the people around you, in order that you will become a visible Jesus in front of the people who are watching you, who are seeing to you. Munin da kong hagit sa matag usa. Like the two saints, martyrs, despresuan, giwalihan nila ang mga kaubang na bilanggo, at the same time, ang mga guards niya, mga bago. Another thing that we can notice to the biography of these two saints for today, gipatay sila diyas kalasangan. Unsay motive, unsay intention sa nagpatay, aron dili makuha ilang lawas ug dili may bawan kung asa nila gilubong, asa nila gipatay. Concealment of crime, kining magtago ka og mga ebidensya ba kung narita sa legal nga aspito na ebidensya imong taguan, that is concealment of a certain crime or any evidences that is punishable according to the law. Na ay krimen niya imong hipuson tanang gamit diya imong taguan parang may baw, concealment na. Mo ni yang lang gibuhat nining duha ka martyrs, pero mo ni gingon sa Mark chapter 4 nga ang suga kaya itungtong diya sa tungtunganan. In other word, ang kahayag mo bidlisyo kaysa kangit-ngit, or in other word, kay aso nga makumkum. O nang despite ilang gilubong or ilang gipatay sa awaaw nga dapit kining duha ka mga balaan, naibaw-an gyapon sa mga tao ang ilang gidangatan. Usa kini ka kamatuoran ngang daotang gibuhat sa tao, mulugwa gid na later on. Or else ang maayong himuon nimo bisan gamay lang, bisan way nagtan-aw, mabutang adlaw makita gyapon na sa mga tao. Una kining duha, either good or bad, will become visible at the end. Bisag unsaon nimo tago imong buhat ka maayo, ma-reveal na. Bisag unsaon nimo tago ang imong daotang buhat, ma-reveal na, mapadayag na later on. Mo nang bisyur nga maayo unta ang atong gibuhat
kaysa maabot nga adlaw madayag na makita na. Compare sa dautan tong buhat nga kaulawan kung naghimo ta niini sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Truth prevails. Mo ni nakita nato sa duha ka martyrs. Saint Marcellinus ug Saint Peter iapil migampo na sama ninyo kung asa may padpad si Ginoo, andam ta mi muwali sa ebanghelyo, andam mi mo padayag sa kamatuoran. Iapil migampo kaming na mga suliran, mga problema, mga gipasan sa among testag sa kakinabuhi. In Jesus' name, Amen. If you want to interact with me, please text me 0918-714-8435. Padamo sa inyong mga concerns, pre-requests, clarifications, aron nga atong pamalandungan ug atong yapil sa atong mga pagampo. By the way, ang atong Facebook puno na, mo nang dili makadawat sa mga friend request. Mo nang I suggest, please like my fan page Edsel Clusas, or sa Capernaum, or else Oasis of Love Bohol. Mo ni ang atong tulo ka mga fan pages where you can connect to me aron nga madawat ninyo ang mga pagtulon as Ginoo diha sa internet, or else follow me diha sa YouTube aron nga makapamalandong mo pag-ayo sa pagtulon as Ginoo. Thank you, Juan Saco Bryce, Steven Garnido, Mildred Bitangcor, uban sa anak si Mabil, Francisco ug Jojo Clida of Naatang, Bugas ug Goods, Juan Saco Bryce, Dominador Judith Kasukot Galinato of Sawang Gindulman, and Manuel Lido Goods and Taytuni Madira. Thank you so much sa imong gitabang usab sa atong foundation. O sa tanang nagplano, sa mga tao nga interesado, drop your helps here. Kung na mo'y kwarta, i-convert into goods, bugas ba, noodles ba, tinapa, drop here in Samil Compound. Either butangan niyo pangalag, dili, it's up to you. Please, we need more for our coming outreach and feeding program. Our prospect venue will be in Pangpang, Kandihay, first week of July, kung itugot sa Ginoo. Ang Altia Business Center is open for you. Mga rosary beads, nubitahan, Holy Cross, mga imahin, ang ubang imahin nga waan to display pwede ordero na kung itugot sa Ginoo ato nang ipurchase sa Cebu. O nang order mo, malangan-langan lang, pero mao man reality. Then, natay pure tabliya. Malipay taani tungod kay halos tanang mipalit, mikamit, mitilaw sa tabliya nato sa Altia, mi-confirm nga pure o lami daw. Mao nang please try mo, natay stock daghan. Nagali mga strangers from different places mo anha lang kay mo purchase og tabliya. Tinuod na bisan ako maka-distinguish ko sa tabliya na mo og lain. Lahi ang lasas among tabliya. Rest assured, try. Nya natay herbal coffee ni Madam Flor, na Nida Escobillang Haplas. Unsa pa? Pinatrol ni Filina Abusio, natay groceries, drinks, pwede mo may snack, whatever niya. Nag-display sa tag Carolina bread, pans Carolina Big Shop na nasa Altia, gi-display. Mao nang if you are interested to patronize our different products, ginagmay lang ni kay ginagmay ram sa natong negosyo, please come Saltia Business Center, doon is Ilihan Hill, iskina padong sa Tejero,
dool ni sa tennis court dool sa atong LGU. Mao ni ang location sa Altia, silingan ni sa Renaissance Cooperative, di ba, Ate Dongmins. Then prayer warriors continue praying for this ministry and for our supporters. And benefactors, please continue duplicating yourselves. We need more helps. We need more people to support our ministry. Pagpalain ka ng Diyos sa inyong kanunay nga pagpangimbitar sa uban nga motabang dining mong ministeryo. Katong miundang, you can continue, you can come back. Kaniadto sa labay mga adlaw, and those who are planning to share their blessings to this ministry, that is appreciated. And is assured sa atong mga pangaliyag pag-ampo alang kadinyo. Our book 25 Inspirational Insights, this book is available at Atia Business Center. Ato paninggi sulayan og negotiate unsaon nato ni pag hardbound kadtong baga nga cover aron nga mahimo na gid siyang official nga libro nga atong iapod-apod sa mga tao aron sila matabangan nato ang madasig sa ilang kinabuhi. Pulos na ni sila inspirational insights, mga pulos na ni pagdasig. One of the topics nadiri, bring your enemy to an unfamiliar territory. So, if you want to know more about this topic, dalha imong kaaway ngadtos dili niya sinati nga dapit, please buy this book. Di na ko yatag ang detalye ani. Anyway, some of the topics ako na ning gidiscuss, pero nasa uban nga wa na ko madiscuss pa ni ani ning mong libro. Kabaw mo kung natay na kaya mga kaaway kinabuhi. Now, what we will do towards them, nadiri. So much for that, people of God. Nining laing episode sa atong pagpamalandong sa atong ebanghelyo niining takna. Sa mga nagatudog tabang, thank you, pagpalain ka ng Diyos na itinay tan unfortunate Mr. Bibi Galgo do prayer siyang bana o sa mga kaigsunan nato who are very generous to this ministry. Now, speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa pagampo. Kining gingon ni Kristo sa ebanghelyo nga magampo mo ayaw dagana, polilogya sa Griego nga termino, samas gibuhat sa mga pagano, kaya ni kapuslanan. I am clarifying here nga kini mga pagano according sa Ephesians 4:17 upward, wa di mo tuo silang Diyos. Ang ilang mga pag-ampo were addressed to a false goddesses, sa piki nga mga Diyos or piki nga Diyos, mao nang false goddesses ang ilang na-adresan sa ilang mga pagampo sa ilang mga pangaliya. In other words, nagampo sila sa hangin. Nagampo sila nga way klarong kapaingnan sa ilang mga pangaliya. Mao ning nitabo sa mga pagano kining di magtotoo nagisgutan ni Kristo sa ebanghelyo. Meaning, kung magampo ta nga dili sakto ang atong gipadulngan sa atong mga pagampo, wa gini kapuslanan. Pero kita di man ta pagano, mga Kristiyanos man ta, mga sumusulod man ta ni Kristo, we are already aware with regards to the true God nga atong gituan, compare sa mga pagans nga wa kailas matuod nga Dios. Mao na kini di ang paingon ni Kristo, ayo dagana inyong pag-ampo sa mas mga pagano
usa kini ka admonisyon, usa kini ka pahimangno ngadto kadila nga ang ilang mga pag-ampo mahimong walay pulos kung kini gi-address ngadtos dili matuod nga Dios. Pero kung tinuod nga Dios, gi-addressan unya daghan imong gilitok, daghan imong gipangamuyo, taas imong pag-ampo, daghan ang imong gi-addressan nga mga petitions ug intentions. What do you think? Is it bad? Is it wrong or not? The answer is no, dili. Ngano? The more nga taas ang imong pag-ampo, the more nga daghan ang imong pangayoon, the more nga taas kag oras ato bangas Ginoo, the more nga imong napamatud-an ang gidak-on sa imong gugma within sa imong kasing-kasing. We can relate to this in our daily life. Why? If you love this person, ganahan ka makigatubang niya, makig-dialogue, makig-conversation, bisang pagbuntagay. Pero galing dili ka interesado sa maong tao, kuno galing dili nimo kabisado ang maong tao, no feelings for this person, wa kay pagbati, wa kay connection, wa kay karelasyon niini, wa kay itawag nato og friendship niini, gamay ra ang oras nga imong igahin aron makighinabi, makighalubilo, makikimamat, makigsulti. Pero galig mahal nimo, bahalag way kananay, bahala og buntagay og chika-chika. Pag importante ning tawhana, pagganahan ni nimo, di ginamubuwag kay gustos ta makakita sa imong dagway sa tanang oras og takna. Mo'y tabos mga bag-ong minyo, loving, matod pala bihalag saging, naun sa labang na ang bahala na bihala naman, na islang na magugsamot ani, my dear people. You know what? Mga manag-uyab, sus, Ginoo. Magstoryag hapon, wa kay bawong tunga ng gabi, hangtod kabuntagan. Ngano, kay pagmahalag nimo ang usa ka nilalang, ganahan ka makigistorya. Ganahan ka makigchika, makigchismis, makighalubilo. Pero dili, likay diri, likay didto, di ka ganahan mo dool, di ka na magistorya, wa kay panahon. Tama? Ang Ginoo mao na rason nga ni Asya kauban nato sulod sa atong kasing-kasing. Ngano, kay ganahan man siya makigkuyog sa atoa. Why? Mahal man kaniya. Mahal tang tanan. Mo na hinungdan nganong ganahan siya makigkuyog kanato. The big problem is, the question is, kita man, how big our individual love towards our Almighty God. Unsa kadako ang atong gugma ngadtos Ginoo. And you know what? Kining atong gugma mapamatud-an ni our invisible feeling nga gugma will become visible. It will manifest diha sa atong oras, sa atong panahon, sa atong kasibot, sa atong interes, sa atong pagpakabana sa mga kalihukan nga iyas Ginoo. Kay damor nga taas kag oras, damor kang active sa kalihukas pang Ginoo, damor kang musimba, damor kang mag-meetings, damor kang mag-ampo, damor kang ganahan mamati sa iyong pagtulunan, like what you are doing at this very hour. Mauni ang mga manifestations, mga timaan, mga ilanan nga dako mo ugugmas Ginoo sulod sa inyong dugan. Tama? O ganahan kas tao, taas kag oras. O di, gamay rag oras. Pugyot lang. Saglit lang.
Pero galing importante ni mong tao, di mag-ukang, mag-istoryahanay, bisang magbarog, may tukar ng barikos, tungod sa pagbinarugay, away sa payan. Ngano, importante man, kini mong tao nga imong gikatubang. Pero dili, labay lang, didma, passive kang makiistorya, di ka interesado, di ka ganahan. Mao po ning akong konklusyon sa atong pakig halubilo ngadto sa Ginoo. Mao ning akong analohiya sa atong pakigrelasyon sa Ginoo. Nga makita mas Ginoo ang atong kasing-kasing. Yes, of course, makita. Pero gusto niya nga bisan nakakita siya sa imong pagbati nga dako, gusto sa Ginoo na kanang imong gibati nga dako para kaniya hubaro na sa buhat. Ipakita gyud na sa buhat mo na kumuingon ka nga mahal nimo ang Ginoo, interesado kaniya nya di ka mosimba niya para nako, that is illogical. Binuang na. Di ba pag interesado ka sa tao, ganahan ka mo duol niya, ganahan ka mag-istorya, then kita mo yung mahal natong Ginoo, but di taganahan mo simba niya. I'm sure majority of the people on this earth, kung pangutan-o ni mo mahal ba ni mong Ginoo, ang tubag common, usara, yes, mahal. Pero only in their mouths. Ngano, it is not proven sa ilang mga binuhatan. Why? Kaya di mamusimba. Wa may pakialam sa parokya, diin sila nagpasakop. Dili man active sa ilang espirituhanong kinabuhi. Either katoliko mo or dili. Mo nang saying that you love our God is not enough. To say that you love our God is not enough. Mabadalas kanta, kamawa ka na digiton, you say that you love me. If you say that you love me, it is not enough. You need to prove it in front of me that you really love me. Kung babae mo yung sa kuha, it said, I love you. I will tell this woman, prove it. Mabita ng mga babae na disgrasya, kay mingon, mahal tika. Palangga, honey, han, whatever nga sangon, darling, yung laki. Sure? Yung babae, yes, sure. Nya, emotional man kay mga batanon pa. Yung laki, pamatod eh! Yung babae, unsaon? Ikaw na bahala, unsaon? Basta pamatod eh. Mo ng mga babae, isa, pamatod anak kong mahal tika, nailad mas laki. Gitugyan ang iyang pagkababae. Katawang laki, nya, ni Mabdus man, gibiyaan, manadagan na paangkan. Maunay, hinungdan, kay daga nato gusto tag pruiba. Kung mahal ta niya, mingon ka pamatod eh. Mao sa nay gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung tinuod dato siyang mahal, dili lang kutob sa dughan, ipakita sa buhat. Mao nang damor nga daghan kag oras ihatag niya, damor siyang malipay. Damor nga interesado kaniya, damor nga daghan kag panahon, igugol na to kaniya. Siya ang imong priority sa imong kinabuhi, as what Matthew says, Matthew 6:33, ingon si Kristo, seek ye first the kingdom, and all righteousness shall be added unto you. So pa, kung mahal mong Ginoo, siya imong priority, siya imong unahon. Pero what is happening sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw, ang Ginoo, our God, nahimong secondary, nahimong ikaduha na lang, because ang atong negosyo, profession, trabaho mo'y atong priority sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Then how dare you to claim that you love Him? If you really love our God, you must choose Him as your priority in your lives. You need to choose God first. Nya, anong secondary naman yung Ginoo,
Mantiniran maning Ginoo. Ang ngayon maning Ginoo ug wa kay busy. Ang Ginoo ko ron, hindi ko busy. Maminaw kung Brother Ridsel ron, kay wa ko lingaw dakuan. Maminaw kung Brother Ridsel, kay wa ko kalakaw. Maminaw kung Brother Ridsel, kay wa naman ko trabaho. Di rin ko sa balay. Ni sentimento suban. Pero lahi sa ubang tao nga bisan nila kami sila, brother, ako naman ko schedule, naman ko lakaw, di sa ko mulakaw. Kay minaw sa ko nimo. Aw sang pagmuntong akong schedule, kay minaw ko nimo. Wow. Ang uban magpalit-lit sa eskwelahan o asang trabaho ngano? Pangutana. Naminaw mo kong brother. Sado pa, na yung mga tao sa atong katilingban nga ang Ginoo may ilang priority. Pero na po yung mga tao sa atong katilingban nga ang Ginoo tertiary or secondary. Tawgon rag magka-aberya na, tawgon rag magka-emergency na, murag ambulance, muras hagna rescue team, Jimro, tawgon lang og emergency na. Right? Mao na, kung tinuod atong mahal ang Ginoo hala, tagaan to sa oras. Believe me, for what you have done at this very hour, people of God, that is a concrete evidence of your invisible love within you, nga ako di kita, but because of what you have done right now, tungod sa inyong pagpamati, sa inyong paghatag og oras, voluntarily, makaingon ko nga interesado mo, not to me, but to the words of God, nga atong gisawan nining takna. Ang ako lang bahalag di mo interesado sa kuha, I don't care. If you don't love me, I don't care. Kay may mga tao man nga nagmamahal sa akin ng tunay. Ang ako lang mahalan ninyo ang Ginoo nga akong giwali. If ever you are interested to the preacher, I am hoping that you are interested to the one nga akong giwali nga mao ang Dios. So pakiniting inyong paghatag matagbuntag og panahon nga giipon yung schedule ang pagpaminaw sa iyang pagtulunan, kalipay na sa Ginoo. Di mo ana gansi, wa na masayang. Ngano, usa na katimaan. Prueba nga interesado mo sa Ginoo nga inyong gigugma ug ang pagpamati sa Ginoo sa iyang pagtulunan. Alangan magang Ginoo may munaog diri magwali at ubangan ninyo. Mogamit kinag tao. Like his image, pero sa picture lahi may image. Gigama lang ta sama sa iyang figura nga tao, na tao mas Kristo. Jesus 1:26 upward. So pakilid ang atong pagpakabana sa itong espirituhanong kinabuhi, pagpamati sa iyang mga pulong, pagsimba sa misa, pag-atil o mga kalihukang Pangginoo, ang inyong pag-isisay sa inyong espirituhanon nga kinabuhi, mauni gustos Ginoo, kay dinhi milakra ang gugma, sulod ninyo, inyong gipadayag, pinaagi sa buhat. Listen to this. Your love within to our God is nothing unless it is yun, at least unless it is what he called siwat, unless it is converted into actions nga makapalipay sa Ginoo. Atong gugma within, wa na'y pulos. Kung na'y gugma ka sa Ginoo, pagbati lang, no. Para nako, this is my opinion, that is nothing. You need to show it. Ipadayag, ipakita. Muna kamong di mo simba, ako ang advice ninyo, simba mo. Kay kanang inyong pagsimba, usa na kapag pakita nga mahal yung Ginoo. Kay kung maingon kang mahal ni mong Ginoo, apan di ka magpakita sa unsa imong gibati ngadto sa Ginoo, pinaagi sa paghatag og panahon ngadto sa Ginoo nga imo man kang gimahal, mahimong walay pulos ang imong pagbati. Believe on this. Di ba pag mahal nimo ang tao, di nimo gustong pasakitan. Mao na ang bag-o magtiayon, magbantay gyud na nga di masakitan iyang gimahal kay pag-upagod. O madamag, huwap-huwapan ang tuhod, o magkadugay na, magkamaas na, o madamag singkahan kay gadanghag.
Mao ni tabo. Tama. Mao ni bantayunon sa mga magtiayon. Tam-i sa bag-o pa kaduay na aslom. Di ba? Og tinuod imong mahal ang Ginoo, di nimo siya pasakitan. Kay Ginoo di man magpasakit nato, tamas mahimo. Panggao man taniya, alagaan taniya. Kada mga kasakit nato, na anay rason ni tabo. Proverbs 61:4, everything happens as a reason. Usas rason. Reminder as what I am always telling you. Hebrew 12:6-7. Pero you know what? Ang Ginoo nagmahal nato, gusto siyang malipay ta, iyatang ampingan. Di sa gustong pasakitan ta. Tama. Tamas mahimo, gawas og na ay panginanglas panahong pasakitan ta, ialaw niya. Pero gugmag yapon ang hinungdan nganong iyan ang gibuhat para sa atong kayuhan. Ang ako ba lang, kung tinutong mahal ang Ginoo, dili unta nato sa pasakitan. Kay ba unsay pinakasakit alang sa Dios? Ang wa nato paghatag nagpanahon ngadto kaniya nga makigistorya pataniya. Nabito mga asawa mo share sa kuha sa brother, ang nakasakit nga akong gibati, akong bana di na makigistorya nako. Di lang kasa makadawing gayon, nakadungog ko aning sentimentos mga asawa. Muli di na mulambing nako. Imbis dugay panahon to aslaing dapit, inikuli wa kutagda. Barkada lang, mga anak lang, whatever, di lang kas aniya. Pero naagi ni nahitabo. Daggan ingani. You know what, my dear people of God, sakitan ng asawa, kaya wa may oras ang bana. In reverse, na po yung mga banang mo share sa kuha sa brother, ngita og lain. Ngaman, ang asawa na oras na ko, way panahon, sirag lakaw, sirag kabisi negosyo, sirag natos barkada. Munang kamo mga asawa, be careful sa inyong bana, sa ilang damdamin, katingalig kamo po'y nagtuklo na ng mamadji ng inyong mga bana, ano may oras, prang ka ba? Oras, mga bana, be careful sa inyong asawa, ano nangita, naglain, tingalig, pirmi po ninyong pasakitan, wa may oras. Mao na, kung wa na kay oras sa Ginoo, nagpaila, nga naa na kay Ginoo lain, maluwibon ka. La, kinsa kay Ginoo nimo. Kinsa imong Ginoo? Nga nawa naman kay Ginoo. Nining taknaa. Hain ang imong Ginoo. Mao ni angay nato nga bantayan sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Nga kun wa nagali kay oras sa Ginoo, nagpaila nga naa na kay laing Ginoo. Kun naa na kay laing Ginoo, sakitan ang Ginoo. Muras asawa ba sakitan og naaylain iyang bana. Ang bana pod sakitan, makigbuwag, makigdibos, makiganon, makigpatay pag makit-an niya iyang asawa na ilain. Ingana po ang batius Ginoo, sakitan siya. God is faithful to each one of us. He loves us. Bisan kinsa ka. Pero ang Ginoo gisakitan sa matag usa ka nato. Ngano? Kay daghang nato naaylaing Ginoo. Ang atong Ginoo, profesyon, trabaho, negosyo, panginabuyan. Kabalo mo, actually, kami sa among pamilya, since my wife nagsab mag-eskwelahan niya, klase naman ang among mga staff sa Altia Business Center. Ako, may temporarily nga nagbantay. Ako yayo, ako tindero. Yayo means ako may nagbantay sa kong anak. If I'm here preaching, my daughter is at my office. Dadto siya, maglingulingaw iya. Atubag computer. Nigumanan maplaster na ko akong mga walis newspapers. Adto ko sa Altia mo report. Maninda, magnegosyo. Unsay ako na pamalandungan, nakapamalandong baya ko nga, kining akong gibuhat usani ka pagpakita. Nga unahon ako ning akong wali, unahon ako ning akong pagpanudlo, unahon ako ning akong pagsangyaw, kay mao man ni ang oras nga akong giinvest sa Ginoo. My wife told me, if possible, I can open our Altia early. Inko, no. Mag-adjust ta atong usbog oras. Mga blit alas 9 na, parang ang oras sa Ginoo,
gikas alas 6 gikasimbahan padug alas 9 ako ginamahatag sa Ginoo sa unsay akong gibuhat para niya. That's what I'm doing every day. Ako na nang gi-practice unya ang Ginoo nalipay ka sa akong gibuhat, ako nagtuo. Yes, of course. He's happy. Why? Kay akong nahatag ang oras nga sakto para niya. Muna akong gi-practice, siya ang akong giuna. Muna akong gi-practice, siya ang akong gitagaag priority. Muna akong gi-practice sa kinabuhi ang Ginoo, may akong gitagaan og dakong bili sa akong kinabuhi. I am sure, I am very sure that God is happy kung siya may atong priority. Siya atong nahon, siya atong alagaan. Anyway, ang Ginoo di na necessary pang alagaan kundi atong tagaag bili sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. O na kining ebanghelyo ron nagpainumdum na to nga dapat di ay daghanon natong atong oras sa Ginoo. Kay tinuod man Ginoo ang mga pagano kadto gibadlong ngano kay wa man to hinungdan lang Ginoo. Pero tarong patong Ginoo ilang giampuan, why question? There's no problem. Kung taas imong pagampo, taas imong pangalyupo, taas imong oras sa Ginoo, taas imong pangaliya, there's no problem with that. Kay kun ato ning istiktuhon pagsabot, kung tinuod pa nga sala ning magampog dagan, ang nakasa kinsa mga monghe, mga mongha. Why? They're praying 24 hours every day. Kung sa pa magampog dagan, nya di magibay-tabo nga sa nang magampog og dagan. Kani gisaway kay wa hinungdang Ginoo ilang giampuan. Mo nang ako di ko mutos prinsipyo nga kung magampo kag gamay okay na, di ko na mudawat. Kay kung tinuod mong mahal ang Ginoo nga imong giampuan, daghana taasa imong oras. Spend more times with God. That's what I am trying to do. Every day I spend more hours in talking to Him because I need more wisdom. I need more revelations from Him. Aron na ako ikapanudlo ninyo matagadlaw. Right? Now, what happened before? Jews believed that they own God. Ang mga Hudyo gatuo nga sila'y tag-iyas Ginoo. Ang mga pagano nagtuo mao na to ilang saktong Ginoo. This was the reason why Jesus told a prayer, Our Father. From the word our, usa na ka implikasyon nga nagtudlo si Kristo nga ang Dios walay nakapanag-iya. Not my Father, kundi our Father. Meaning, ang Ginoo is for all. Mabito ako, in my father's study sa Eskriptura, ako yung nasusi na sinati nakita nga dili tinuod nga Katolikuray luwasos Ginoo at the end. Dili tinuod ngano tungod ka ang Ginoo dili exclusives Katoliko. Right? Ako ning prinsipyo barugana, no one can question me, but this is accepted already. Na dili radi ay Katoliko may luwasos Ginoo, although naigingon sa Ephesians 5:23-25 nga ang lawas nga mao nga atong simbahan si Kristong ulo, Kolosas 1:18 ang lawas nga simbahan dugtong ni Kristong ulo, Ephesians 5:23-25 kining ulo ug lawas dugtong ug ang iyang lawas mo iyang luwason sa maabot nga adlaw. Ako'y opinion ni ini. If you are a member of a certain denomination, if you are doing what is right, and let's add, you are innocent, or granting you know that the Catholic Church is the true church, but still you are in your denomination, then nagpuyo kag kinabuhing tarong, nangalagad ka sa imong simbahan, nagampo ka, nang diniyos ka, buutan pa ka. Kumpara sa ubang Katoliko, what do you think? God will put you in hell? I don't believe like that. I don't agree with that. Saan ang Ginoo nga itong gialagaran o ingana mangyang panglantaw sa mga di Katoliko? Nagtarong ka? Nagkinabuhi kang maayo? Maunang, if you are doing good, although di ka Katoliko,
But because you are doing good, you belong to the body of Christ. How? Probably not in baptism, kay mao man ang atong membership sa Katoliko, 1 Corinthians 12:13, ang imong goodness, ang imong katarong, mao ni nakapakunik nimo sa mga Katolikong tinuod. Kay daghang mong Katoliko nga gadalas pangalan pero dili tinuod Katoliko. Wa puy. The true body of Christ, the true church, kini mga taong tinuod nga nangalagad niya, nagkinabuhing balaan, dili sa bisyo, sa kasalanan, sa kadautan, dili membership, dili tag, dili trademark nga Katoliko ka. No! Ang tinuod ng simbahan ni Kristus, Eskriptura, kining Katoliko originally, buutan ang mga sakop niini, ordo na imitipas, na mga nagbinuang, pero ang iyang i-consider nga iya, kining mga tarong, ordo, kining mga makasa, iya po tagaag chance. Mo na even other religions, other denominations, as long as nagkinabuhi silang matarong, this is my conviction, automatically, nakunik sila sa kaluwasan, kang Ginoo, dili exclusive. Mawatang si Kristo kapanudlo, our Father, meaning among Ginoo, atong Ginoo. Way gitudlo si Kristo, akong Ginoo, among Ginoo. Ang gitudlo ni Kristo pagampo, atong Ginoo, atong Aman. Because Romans 8:17, all of us here on earth, Katoliko kag dili, are all children of God. You got me? Now, ato makita sa Ebanghelyo nga ang Diyos ato tanan. Mao nang avoid this mentality nga kanang inyong religious group kung naakas Katoliko, kamuray malangit, kamuray maluwas. Kaya ako mismo, wala ako gapanudlo sa ministeryo ni Brother Edsel nga kamiray maluwas. No! Wa ko gapanudlo nga ang Ginoo exclusive nga naara sa atong grupo. Wala sa kuana manudlo. O musamot nga di sa kumutudlo nga ang Ginoo naara sa Katoliko. Samot. Di na tinuod. Bakak na. Mao na kining Ginoo is not exclusive. That's why Jesus taught us, our Father. Our means ato tanan ning Ginoo. Nakuha ninyo, Katoliko kag dili. Og day good news. Ang Ginoo di lang day alang sa mga matarong, di lang sa mga balaan, dili lang alang sa mga nagsimba niya, dili alang sa mga tao nga nangalagad kaniya. Erase that in your minds. Religious people, you are wrong in thinking nga ang Ginoo na aranatong mga nangalagad, nagsangyaw, nagserbisyo, di gyud kumutuo. Ang Ginoo gyapon sa mga makasasala. Wa mairis ang relasyon tali sa taog sa Ginoo. Can you hear me? Like Luke 15, the prodigal son, gibaligya siyang anak, ang tanang kabtangan niyang bagin, soil, nagpakasa, gipasakitan ng iyang aman. But when a certain son returned, came back to his father, what happened? Ang amahan referred to our Almighty God. Ang anak nga masalaypon referred to each one of us. Gidawat. Ngano? Kay bisan sa dagang sala sa iyang anak, wa mabugto ang relasyon nila nga mag-ama. Wa mabugto ang ilang relasyon sa pagkamahan ug sa pagkaanak. In other words, ang ato di ay pagkadautan dili makapabugto sa atong pagkaanak sa Ginoo. No. No one can cut our relationship to God. No sin can cut our relationship to our Father, nga kita iyang anak siyang atong aman. Walay sala, walay tao nga makapabugto sa mga relasyon. Because of that, listen to me, kamong mga naa sa sala, nagtindag sabo, nagsugal, nagbisyo ng limbong, nagpatanto og sobra, naghinawd sa katilingban, nangurakot, nagbinuang, nagrelasyon og di maayo. Take note, wa mawa ang pagkaanak ninyo sa Ginoo. Ang hako lang, ipalutaw karong taknaa, tungod ni ining maong kamatuuran, nga bisan sa inyong daotang gibuhat. I am addressing this to all mortal sinners, those who are doing different crimes, immoral acts in the society.
wala mabugto ang inyong pagkaanak sa amahan, ug ang amahan sa iyang pagkamahan wala mabugto diha kadinyo. Because of that, listen to me, mahal mo sa Ginoo, nagpaabot sa ninyo. Mao na ang Ginoo di lang di alang sa mga alagad, ang Ginoo di lang alang sa mga matarong, kundi ang Ginoo alang sa tanang tao, buutan man og dili. Mao na I am reminding the public for today's episode nga unta kay ang Ginoo alang mas tanan. Let's work together, mga alagad sa Ginoo, nga atong kabigon, atong tabangan. Let us lead the sinner people around us, the sinners around us, to come to God. Ato sang tabangan, ato silang giyahan, nga mamahal sa Ginoo, ngano kay mahal sa Ginoo, wa mabugto ang ilang relasyon bisan pa sa ilang mga kasalanan. Mao ni ang tinuod. And finally, my dear people of God, kining atong pagampo sa manamo, first part, pagdaig sa Dios. Second part, pagpangayo. Butang pasaylo. This is the truth. Dapat atong unahon ang Ginoo sa paglipay. Kay kining pagdaig niya, makalipay niya. And this is our calling, individual of us. Lipayon to ang Ginoo, and everything will follow. Ako, paghapi ko na mangayo, dali kay itunol. Pero sa puton si Brother Edsel, was mood, di ko ganan muhatag. Muhatag man pinugos. Kay wa ko smooth. Mao na, kining Ginoo, although Ginoo, sometimes, kung atong tanawon, nanginanglan siya nato, matod pang Padre Pio o Peresina. Pero the truth, wa magid sa manginanglan nato. Pero ingos Padre Pio o Peresina, kinanglan atong ampuan, atong daygon ang Ginoo aron sa malipay. Kay kung malipay ang Ginoo, everything will follow. All our necessities in life will happen, will come. Ngano, happy man siya. He knows everything. And also, my daughter is here. Then, kung ang Ginoo malipay, dagan siyang luwason, dagan siyang himuag panalangin, dagan sa himuag milagro. This morning, you know what? Nakapamalandong baya ko, the prayer sa Magimaya ka Maria. Sa Magimaya ka Maria, ang sumpay Santa Maria, igampo mo kami makasasala. Wala gi pangayo diha og kwarta, way pangayo dag butang, way pangayo dag sulbad sa problema. Pero this is my reflection to this. Sa diyang muampo tas mga birhen ato sang gidaig, kaya kung ang mga birhen happy, everything will follow. Likewise, sa atong pagdaig sa Ginoo, sa atong mga maayong buhat, sa atong pag-worship niya, sa atong pag-ampos ang manamo, once happy siya, everything will follow. Mao nang atong focus, atong paningkamutan nga mahalipay ang Ginoo, kay bisan pa ug wa kay ginitok nga pangayoon, everything that you need will just follow. Can you hear me? Is it clear? Everything will follow. Mao ni ang logic sa kinabuhi. May pangayoon kas Ginoo wala, may ilito kag wala, as long as happy siya for what you have done, for what you are doing, everything will follow. Mao na may pangayoon man kag wala, for watching this episode, everything will come to you. May gipangayo kag wala, because God is happy for what you have done at this very hour, everything will follow. Salamat sa mga benefactors. Continue praying for Inahan og Taymel, Digiton, silang construction, uban ni Agaw Chupi, do prayers na imol, kumaring injing, ni Mildred. As the song, before we leave from this episode, atong dalitan Digiton og awit nga Tanging Yaman. Altia, Biblical Inquiry will follow. And please do prayers sa mga tao nga naglihok nining mga ministeryo. And please do prayers also sa akong anak, akong pinangga nga anak si Tia, akong kalipay. Wherever I go, uban ako na akong anak. Nya si Digiton diri nagtawtanaw ni Tia kay kami niyo na suro po ni akong tapad diri. Salamat kay ninyo. Salamat sa technical department for some minutes nga grace period sa atong episode. Please do prayers for Boss John og sa management labi ng among ongoing expansion karon sa laing mga lungsod. Mao nang hopefully the gospel of God will be heard also in another
towns. Soon, kay kamulo ng lihok ang atong technical department today, mo nang do prayers for them. Salamat. Pagpalain ka ng Diyos. Human is a sensible being, full of doubts, confusions, conflicts, and different ideology and philosophy. Human is tireless in seeking the truth and the answer of his quest. To shed us the whole truth, have a biblical inquiry. Biblical inquiry with Brother Edsel and Rosas. Mga kaigsunan Judihan Kristo, ani ana ang tindahan nga kumpleto sa tanan. Ana ang mahimutang sa Abrea Street, Sawang Poblasyon, Hagna, Bohol. Altea, ang Altea na maligya sa groceries items, religious items, laminain food supplements, ug ang pinakalamian nga pure tableya. Bisitahan mga higala sa Abrea Street, Sawang Poblasyon, Hagna, Bohol. Walay lain, Altea. Busa, mga kaigsunan ko, mga turta sa Altea. Welcomes to Biblical Inquiry. Nag-text na to ang tag-iya sa DYRD Tagbilaran, si Sir Peter Diarisco. Ka-confirm ang Bible exposition sa mga converted pastors. Si Taydudong Lenchua o si Peter Diarisco of DYRD Tagbilaran, hikala, amigo. In fact, one time, di-akatin ko silang meeting. Siya mo ay nag-initiate aning Bible exposition sa converted pastors kakong higala gikan sa nakadaing mga probinsya, pero na sila sa Cebu karon aron nga ang mga Katoliko tong nawad-ag pagtuo sa Katoliko di mo dayong gawas ug ang laing pagtuo mamalit nato. Anyway, nagtuo man sad ko kabisan ang laing pagtuo pwedeng luwas sa Ginoo sa maabot nga adlaw. Then ang oras ni ini mao ang June 26 karong June 26 dito sa Lourdes, doon ni sa BIT ang pinangga nakong tulungaan. Munang I invite the public kay dool man diri padungat og Tagbilaran, please come. Naa ang mga converted pastors with Taydudong Lenchua. Siyempre uban ko dito aron mo assist nila ang ato mga speakers, mga pastors. So, maigsoon salamat sa iyong pagpag-uban, sa inyong mga pag-ampo. Juana Buiba, thank you. O Juana of Anda, thank you so much. Naiwana, makinano, pagpalain ka ng Diyos. Kung nakapasakit ko pa sa ilo ako, kung di man mo ginarmagukom, if you want to of God, just love what you're doing, even how little it is, be a King Bible in your daily lives. Thank you also, Chris Yugsunya, pagpalain ka. Do prayers, Tatori Esther, o ni Idna Bilyas. Father, thank you for this wonderful day. Yun isakit sa utok matanong baba. Yung kasing kasa na baga, kidit na sakit ito, tunawa, sulbara. In Jesus' name, with the Holy Spirit, uban sa pag-ampo sa mga birit. Amen. Hallelujah. Sa saman sa anak sa Espiritu Santo, the Word has been furnished to it. God loves you.